Dito sa Gensan, isang lugawan ang pinipilahan. Bukod kasi sa paandar nitong arroz caldo, only refill pa raw ito. Kung akala nyo sa Maynila lang uso ang mga trending food online, abay gugulatin daw kayo nitong dalawa nating kapuso kahit daw nasa Mindanao sila. Hit sa social media itong paninda nila. Ang level up version ng arroz caldo na mura na, only pa. O, sinong walang bilib dyan? Hi guys! Ga-crave ba ka og arroz caldo miski gabi na or kadlawong dako? Ang post na ito ng isang vlogger mula General Santos City. And this is so affordable. Viral with 160,000 views. Ano nga kayang sikreto ng arroz caldo na yan? Dumayo na tayo sa Gensan ng magkaalaman. Ang nagsimula ng negosyo, itong magkasintahang sina Brian at Dorothy. Pag nagugutom kami, lumalabas pa kami, naghahanap ng mga pagkain. So wala kami makita dun sa Gensan ba? So dun yung nagsimula, nilevel up namin yung aesthetics niya. Alam namin na yung arroz caldo doon sa Gensan, parang malabnaw na lugaw, tapos may isang manok lang. Pero ang version nila, nag-uumapaw sa lasa. Na mula sa inadobong manok, Mandarin style na paa ng manok, itlog, crispy garlic, spring onion, chicken skin, at ang nagpapalasa at nagpapakulay raw dito na chicken oil. Naku, mapapa-refill ka talaga. Ang recipe na ginagawa namin, galing talaga yun sa partner ko. Siguro kung may special doon, yung passion mo na lang. Pag nakita ng mga tao, yung bang may effort yung pagkakaluto, social na. Yung pesto namin, few meters away lang, merong bar. Kahanap din sila ng makakain pagpatanggal ng hangover ba. Hindi nauubos yung isang kaldero lang namin, pinapamigay na lang namin. Kaysa naman itapong ko. At para lang daw makaubos noon ng isang kaldero, ginawa na nilang unlimited ang arroz caldo. Sa palibre-libreng kain at usap-usapang only refill, unti-unti nga silang nadiskubre. May mga kababayan tayong below minimum yung kinikita pa. Kunyari ng mga tricycle driver. Ito lang kasi yung pera ko. Naawa ako ba kasi? Galing din ako sa hirap ba? Ginagawa ko, binibigyan ko sila. Naalala ko lang siguro yung mga panahon na walang-wala din ako. High school lang daw si Brian nung mamatay ang tatay niya. Pinasok niya ang pagiging construction worker. Nagsilbi rin siya sa kumbento para libreng makapag-aral. At dahil dito, muntik na nga raw siyang magpari. Try ko kaya magpari. So pumasok ako ng seminary. 2 buwan lang ako doon. Wala, hindi pala ako para doon. Alam daw ni Brian sa kanyang puso na gusto niyang bumuo ng sarili niyang pamilya. Sa katunayan, all out nga raw siya kung magmahal. Nung makilala si Dorothy, nakabase siya sa Bukidnon. Habang kakauwi lang ni Dorothy galing Dubai. Ang ganda ng humor niya. Yan yung first beauty na nakita ko without even looking at his face ba. Sabi ko, Brian, hindi kasi ako naniniwala sa long distance relationship. Si Brian, handa raw sumugal. Give it all ba? Shoot mo na. Shoot mo na lahat. Pumunta siya, which I really, really appreciate. And yun yung moment na nasabi ko na it's about time na ako naman yung bumawi sa kanya. Sinuportahan ni Dorothy ang pangarap ni Brian na magnegosyo. Yan yung recipe namin. Actually, pwede natin itong i-develop. Tinalikuran ang magarbong pamumuhay sa ibang bansa para maging kapartner ng nobyo sa maliit nilang negosyo. Yan. Game. Bites. Sakay ng demotor na sidecar, isa-isang bibilhin ng dalawa ang mga sangkap na paninda. Kuya! Isang container! Sweet na sweet pa ha? Parang nagde-date lang sa palengke. 10 tray na itlog. Hello, te! Agi sa me. Pwedeng 750 na lang? Ang buhay raw ngayon ni Dorothy kasama si Brian, hindi niya ipagpapalit sa anumang karangyaan. Parang ito yung feeling nun eh, saya at gumagano. Na-enjoy ko talaga yun ng sobra. Actually, mas feeling ko na mas masaya ako ngayon. Ayan ang aariba na sila sa kusina kasama ang mga staff nila. Isa sa mga toppings ng arroz caldo is yung ating adobong manok.
Kadalasang native chicken ang sangkap ng lugaw sa Jensan. Pero dahil mahal daw ito, inaadobo na lang nila ang manok at hindi hinahalo agad sa lugaw para hindi masyadong lumambot at madurog. Ako yung nag-check ng quality ng food na serve namin. Pagsapit ng alas 7, isa-isa nang dadalhin sa pwesto nila sa labas ng palengke ang mga kaldero ng arroz caldo. Hindi pa man nakakatayo ang pwesto, abangers na ang mga parokyano, ha? Dati ballpen hawak ko at laptop. Ngayon, uling na. Pagsapit ng alas 8, 5 to 10 minutes na lang, pinapainit lang natin yung arroz caldo, tapos isi-serve na po namin. bakbaka na sa pagbebenta. Arroz caldo for just 80 pesos. Pero bago kain, picture! Unang tikim ko, grabe, sarap. Naalala ko yung lola ko nung nagluluto siya dati. Ang ina-expect namin na price, higher, budget friendly. Akalain mo ganitong kamurang halaga, yung quality niya, tsaka yung aroma, tsaka lahat ng lasa, isa ganung halaga lang, napakamura masyado, at tsaka napakasarap. Ang ibang dumarayo rito, galing sa kalapit na bar nila. Nagiging part na talaga siya ng routine namin. Like, after namin mag-bar, dito kami pupunta. Bukod sa patok na arroz caldo, nagbebenta rin sila ng grilled scallops in 2 flavors. Cheesy garlic and sili garlic. 70 pesos for 4 pieces. Kahit nakakapagod, nag-enjoy pa rin. Masaya kasi kami sa ginagawa namin. We're very passionate about. Pero maraming tao man daw ang dumagsa sa kainan, may isang special customer na nais pagsilbihan ni Dorothy. Ang kanyang inang magbe-birthday. Kaya nang magka-day off kinabukasan, diretso lipad sila sa Antipolo para dalawin ang ina. Happy birthday, Ma'am! Dahil birthday mo, Ang dami. lutuan ka ng lugaw. Mama, pasado ba? Well, anak ko talaga siya. Si Gati, ko yung mentor niya sa luto. Dahil ng Jensen, hindi ko siya mapuntahan. So, Chumempo, andito. Tapos itong nangyari, natikman ko na po. Sarap. At ang good news na natanggap ni Brian, ang papuri ng pamilya ni Dorothy. Hindi yun sa itsura, hindi yun sa educational attainment, but it is in the attitude. Dinaig niya yung lawyer, dinaig niya yung may posisyon. Mas minahal nila si Brian. Kahit bigyan mo ako ng 3 AFAM, hindi ko siya ipagpapalit. O diba? Ang kwento ni na Brian at Dorothy, isang patunay na kapag sinamahan ng determinasyon at pagiging mabuti sa kapwa ang talento, pareho kang winner sa buhay pag-ibig at negosyo. Approve.